Hello! So, tonight, meron akong naisip na gawin namin. Kasi, nung 5 months pa lang akong nagbubuntis, marami nang sinabi yung doktor. Yung baby ko nga ay baka hindi ko ma-full term. If ma-full term ko naman, baka 1 day to 1 week lang ang itatagal. Pinakamatagal na doon siguro is 1 month. Grabe yung anxiety ko noon. Grabe yung impact sa amin, mag-asawa. So, every check-up, walang good news eh. So, kami naman, mag-asawa, pin-repair namin yung sarili namin talaga. Mahirap para sa akin ikwento to kasi hindi lahat magigets to. Hindi lahat maunawaan yung pinagdaanan namin mag-asawa. Buntis pa lang ako, pine-prepare na namin yung sarili namin sa posibleng mangyari. Napabili na kami kaagad ng susuotin if ever man sa kanyang lamay kasi nga hindi namin sure kung ilang araw siya magtatagal sa amin. Naghanap na rin kami ng funeral service kasi nga gusto namin pag dumating na yung time na yon, dahil kakapanganak ko pa nga lang, gusto namin 1 call away na lang yung mag-handle nung service niya. Ito yung parang isusuot niya sa lamay niya sana. Pero yun nga, dahil nakakasama namin siya ngayon, pag si Lord talaga ang nagplan ng buhay mo, ng takbo ng buhay mo, pag binigay mo talaga lahat sa Kanya, sobrang maiiba. Ayan, so ito, magagamit pa namin sa family picture namin. So, yun yung mga bagay na hindi namin inaasa. So, nag-decide na kaming magpa-family picture. Nagamit na namin siya. Magpapa-family photo kami. Ayun, nakaayos na ako. Susuot ko na yung wig na binili ko. Ayun kasi ang pangit ang hair ko. Nakakainis talaga yung nagupit ng hair ko. I wanna refund. Tingnan mo yung damit ko. Ganda. Wala kang damit! Video! Bakit wala kang damit? Bakit ganyan ka? Wala kang damit! Ganyan ng ano? Ng ano? Wow! Man? Mukhang natural. Nakita ko nga si mama eh. Hindi nga, mukhang natural. Wala eh. Hi guys, nandito na kami sa Pixel Lab. Ayan, so sa Pixel Lab kami magpipicture. Medyo maingay yung sounds nila. Anyways, ayan, excited na kami! Ito si Aya. Hi Aya! Happy 2 months! Ayan, 2 months na siya. Yay! Tapos na kami mag-picture, dinede na si Aya. So, may baon na lang akong breast milk. Sasalin-salin na lang namin dito. Kasi ang hirap paglabas ng tubelya. So, tuwing nasa labas kami, maglalabas ko ng boobs ko. Ayan, so, ayan, 90 ml lang to. Ay! All my diamonds watching, now my watch is getting jealous. Smoking on the bomb in my autograph on the bars. Ganda tissue. Bumili kami ng mga prints, yung handprints. Ayan, so ito, papakita ko sa inyo. Ayan, itong print. Ayan, so ito ay kay Aya. Ito yung kamay niya, and ito yung paa niya. And thankfully, nagkaroon ng ibang plano si Lord. Kaya mas nakakasama namin siya ngayon ng mas matagal. Actually, mag 2 months na siya sa July 5. Ito, bumili ako ng ganito. Ayan, so ito yung parang casting kit ang tawag dito. Ayan, bababa na tayo at ipapakita na natin to kay Madeline. Let's go! Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang iyayak ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo.
Hello guys, good evening. So ngayon, 3 weeks na simula nung nakauwi si Baby Aya dito sa bahay. And since then, kami na yung naglilinis ng sugat niya sa ulo. So, ayun siya ngayon. Ayan, so andyan siya sa crib niya. Ayan. Ayan, so dito sa crib niya wala masyadong gamit. Ayan, ito lang, bumili ako neto. Actually, ilalagay ko to sa kamay niya mamaya pag natulog, para pag sa madaling araw, hindi kasi siya umiyak eh. Para sa madaling araw kapag nagising siya at gumalaw-galaw yung kamay at saka paa niya, maririnig ko tumutunog. So ngayon, ayusin ko yung mga gamit kasi maglilinis kami ng sugat niya. So ito, yung sodium chloride para pambasa-basa nung gasa. Tapos ito yung mga gasa namin. So okay na yung mga 3. And then, syringe, ayan, yung syringe para pangkuha dito sa solution. Tapos, ito yung mahal to eh. Ito yung Mebo, which is yung ointment, ayan, para sa skin niya. Ginagamit niya sa mga, burn victims. So, sila may mga paso, ganyan. Ito daw yung ginagamit nila. Anti-inflammatory siya. And alcohol. And eto, syempre importante ang gloves. Tapos, bukod sa gloves, ayan, ito yung isa sa mga importante din, yung Duoderm. So, itong Duoderm, isa siyang klase ng dressing para sa mga sugat. So, parang ang ginagawa nito is sinisip-sip niya yung moist. Ano ba? Eto, itong cotton swabs. Para hindi siya pinapatong dito sa kama, lagi akong naglalagay nitong underpads. Diyan ko pinapatong yung mga niya, kakailanganin niya. Bukas, check up din sa Opta kasi sabi kasi nung surgeon, after nung surgery niya, tinawag kami sa OR. And yun nga, in-inform kami kung ano yung mga natanggal dun sa parts ng brain niya. And ang isa sa mga natanggal dun ay yung responsible sa kanyang vision. So, sabi ng doktor, ano nga daw siya, definitely blind. Nirefer kami sa Opta para ma-check and ma-confirm. Hoping ako na sana kahit papano, mag-develop pa yung eyesight niya. So, mag-develop pa sana yung part ng brain niya na responsible dun sa vision niya. Yun lang. So, linisin mo namin yung sugat niya. Guys, nalinis na siya. Napalitan na namin siya dito. Nilitan ko na siya. Ayan, para malinis ko to. Ito kasi yung mga build up residue ng tape niya. So, ayan, malilinis ko na to. And then, ayan, yun nandito. Kasi, naghilom na yung sugat niya eh. So, hindi, maliit na lang yung part na kaya, ayan, mas nagkaroon na ng chance para malinis ko yung ito yung nakaraan eh. So, ito yung sa luma niyang Ayan, palalambutin natin yan gamit. I think baby oil or petroleum yan. Pag-pray natin, no? Pinag-pray natin lagi yan. Na sana, big pagkaloob na sa'yo ni Lord na mag-develop ang eyesight mo. Diba po? Tapos na yung check-up ni Aya dito sa Opta. Ayan. So, nagpapadede lang ako. So, ayun, may mga nakita sa mata niya. May na yun, may findings naman. Hindi ko alam sasabihin ko. Mamaya pag uwi, i-explain ko lang siguro sa video. Kasi, medyo nahirapan ako kasi isa lang ako. Si Dino kasi nagbabantay doon kay Madeline. Hello. Kahapon. Ano ba? Hindi na ako nakapag-video pag-uwi kasi syempre pinag-usapan muna namin mag-asawa. Sinabi ng Opta na siya ay may cortical blindness dahil yon sa naging kondisyon niya na meningocele. Kung siya ay naoperahan, part ng brain niya
na responsible sa vision, natanggal. Pinaliwanag na rin ng doktor, wala na talaga siyang nakikita. As in, darkness. Pinakita niya rin sa akin kung paano niya sabi na darkness na lang talaga, itim na lang yung nakikita ni Aya. Malungkot lang. Siyempre kasi, ganda-ganda ng mundo. Ang tanging magagawa na lang talaga is pag-pray na karoon pa ng himala. Mag-develop pa yung side ng brain niya na responsible sa vision niya. Siguro magkaroon na rin ng paano ba mag-expand na rin yung head niya. Maliit kasi yung ulo niya. So parang meron kasi siyang microcephaly. So maliit yung ulo niya. Dahil maliit yung ulo niya, napocompress yung brain niya. Naipit yung mga ibang ugat. Lord, kahit isang himala pa. Para kay Aya. Paaralin namin kung paano namin ipaparamdam yung pagmamahal namin kay Aya. Kung paano namin in a way ipapakita sa kanya yung ganda ng mundo, one step at a time. Bangon lang tayo araw-araw, baby steps para sa'yo, Aya.